Hindi po pala isdaan o kaya'y mini dam. Sa maniwala kayo, hindi nakatayo po ako ngayon sa harap ng Our Lady of Lourdes Shrine dito sa Barangay Kabitikan sa Bacolor, Pampanga. Ito po itinayo noong 1985 bilang lugar ng pilgrimage para sa mga deboto. Nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991, natabunan po ng lahar ang kalahati sa istruktura nito. Pero kung dati ay lahar ang kanilang kalaban, tubig ulan naman ngayon ang nagpapalubog sa simbahan. Mahigit 12 taon na raw nang huling malubog ang shrine na ito at naulit ngayong hagupit ng bagyo at ng habagat. Makakasama po natin ngayon ang administrator ng Our Lady of Lourdes Shrine, Father Harold Garcia. Magandang gabi po sa inyo, Father. Magandang gabi po, Miss Corina. Bakit po sikat daw talaga itong shrine na ito at puntahan ng mga deboto? Yes, because of the miraculous healing gift of the Our Lady of Lourdes po. Kaya po siya isa sa mga pinupuntahan. And secondly, because of its sunken structure po. Kasi nga po, after the lahar po, natabunan siya, and then yun po, simula noon, and then after na nabukas siya, after the lahar, doon po siya naging destination ng mga turista and naging puntahan ng mga pilgrims. So hindi siya nasira sa lahar? Hindi po siya. Yung half po ang natabunan po. Natabunan. Pero sa mga estruktura, rebulto? Hindi po siya. Pero po yung before, as per sa mga tao dito, yung dating grotto niya ay nalubog yung almost half po. Oo, pero hindi na nasira. Hindi po siya nasira. So ngayon, lublob na talaga siya. Yes, I mean, hindi na po namin mapuntahan yung looban ng simbahan which was the original plan kasi pababa po ito, hindi na siya pwede pasukin. Hindi na po siya So ano po ang maaabutan natin pag nawala na po yung baha? Okay pa rin kaya ang mga estruktura? Yes, okay naman po siya kasi yung buong structure niya po is gawa sa bato, and then wala naman pong mga kahoy na gawa siya sa loob po eh. Okay. So ano ba ang itsura nito? Napakita na natin kung ano ang itsura ng simbahan kapag ito ay maayos pa. Maganda po yung simbahan. Yes po, opo. Opo, at tuloy-tuloy kanina ang kalembang dahil ito po yata daw ang inyong parang panalangin para tumigil ng ulan. So ang balita po sa inyo, bagamat kayo po ay medyo bago sa simbahan, ay ito lang ang pangalawang beses na nalubog po ito. Ang pinakahuli ay 2012 po. 2012. Yes po. Matagal-tagal na. Opo. So ano po ang balita? Bakit po? Ano ang dahilan kung bakit partikular dito po sa Bacolor bigla na ganito po ang sitwasyon ng baha? Yun po, as per for the municipal mayor po, kanina nga po nag-uusap kami ni Mayor Datu, yung reason po, malaki ang volume ng tubig na dumating sa Bacolor. So, hindi na po kinaya ng ilog. Yung may ilog po kasi dito na tinatawag na Gugu, and yun po ay kadugtong po ng Pampanga River, na dapat yung tubig na dadaan doon ay magdidiretso sa Manila Bay, pero hindi po kinaya ang volume kasi sobrang dami po ng volume ng tubig. Kaya po yun. After the lahar po, sinabi po ni Mayor Datu ay naging catch basin na ang buong Bacolor. Bacolor, ayun. Okay, so Willard and Pinky, dito tinatanong ko kasi they don't seem to have enough data, no? Pero dito sa ating pagsaliksik, ayon sa Independent Commission on Infrastructure o ICC, isa ang Pampanga sa may findings talaga ng top provinces with the highest number of flood control projects, 292 between 2022 and 2026. Pero may mismatch doon sa ginastos na pera, hambing sa kalidad o yung even the existence of the project. May mga ghost projects at mayroong mga substandard projects na hanggang ngayon ay hindi pa binabalikan. Pero narinig natin kanina kay Governor Pineda na sabi nga niya, wag na lang ituloy, gumawa na lang ng master plan. Paano yan? Baka bahain na naman po kayo dito. Opo. So, we entrust that po to the local government po and the LGU of Pampanga po and the municipal mayor po. Regarding on that matter po. Kasi kami po here in the shrine po. So, kasi po meron po kaming nilagay na pump pero hindi rin siya okay kasi because of the volume of the water outside po. Ayun, okay. Ang mga anomalya na nakita sa mga flood control project
dito sa Pampanga ay mga substandard materials, pagkatapos mga flaws sa design, mga issues sa mga kontraktor na napag-alamang ang iba ay mga kamag-anak ng mga nakaupong mga local officials, etc. Pero kayo po ay maaari ngayong manawagan sa inyo pong mga kinasasakupan. Actually po, honestly speaking po, ang shrine po, this shrine po, wala po siyang sakop na communities kasi it is a shrine po. Canonically speaking po, kapag po independent shrine po siya na hindi affiliated as parish po, hindi po siya, wala po siyang communities na hawak po. Pero dito po sa mga malapit po dito na communities na dito po sa aming shrine na nasasakupan, we are praying for them po, and kung ano po yung may tutulong ng simbahan, yun po, ibibigay po namin sa kanila hanggat sa makakaya po namin. Maraming salamat sa inyong oras, Father Harold Garcia. Siya po ang administrator ng Our Lady of Lourdes Shrine dito po sa Bacolor, Pampanga. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.